Ay, ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Ay, ka-coffee, ano to? Ano to? Nagsalita ang ICC. Nagsalita po ang International Criminal Court at naku po, mukhang tinatakot ang kampon ni Digong. Totoo kaya to? Definitely, totoo to. Hindi fake news yun, ka-coffee. O, nasa balita ito ng ABS-CBN, mainit-init pa. ICC spokesperson, ang sinasabi ng tagapagsalita ng ICC, 43 EJK cases in the Philippines, just a sample. More may be presented. Oy! Yung request ni Sara Duterte, di ba si Sara Duterte naghahanap ng mga pangalan? Nasaan daw yung 30,000 na yan? Huy ma'am! Mukhang ipipresenta yan dyan ha. More than 43 ata yung mapipresenta dyan sa ICC. Ayan, nag-request kayo? Granted. Oy, sample lang yung 43 na yan. Mukhang madadagdagan pa. Talagang mabubulok na talaga si Digong dyan sa ICC if hindi siya maaprubahan dito sa kanyang request ng interim release. May nabalitaan ako, ka-coffee. Nabalitaan ko, sabi ni Harry Roque, unlikely na magagrant yung interim release na yan. O ano na yan? Anong ibig sabihin yan? Mamaya pag-usapan natin yan. Mukhang mabubulok na nga si Digong dyan sa ICC. Oy, tuwan-tuwa yung mga biktima oh. Hindi naman tuwan-tuwa at masaya, ka-coffee, at least tears of joy ito dahil nakakamit nila habang nakakulong si Digong dyan sa ICC, nalalasap nila ang hustisya na ipinagkait sa kanila nung si Digong pa ang presidente dito sa Pilipinas. O sige, karma ito. O, Sara Duterte, o naghahanap ka ng 30,000 na pangalan. O itong 43, sample lang yan. Madadagdagan pa yan. Posible pang madagdagan yan. Nako, paano nyo ipagtatanggol yan? Paano? Sige, nabigay na sa inyo 181 pieces of evidence. Set 1 pa lang yan. Naghahanap si Sara, nasaan daw yung 30,000? Ayan na ma'am, yung request mo. Huwag ka mag-alala, slowly ibibigay sa iyan. Headline ng ABS-CBN, ICC spokesperson, 43 EJK cases in the Philippines, just a sample. More may be presented. Basahin nga natin ito. The 43 alleged AJK in the Philippines during the Duterte tukhang in connection with the crimes against humanity case against Digong are just a sample. Sample lang yan, ka-coffee. Again, tulad ng dinidiscuss natin kahapon at sa iba natin mga vlog, hindi kinakailangan 30,000 imbestigahan mo at patunayan mo yung 30,000 na yan. Kasi kukuha ka lang dyan ng sample. Halimbawa, yung sa kaso ng Rwandan, di ba? O, 3 lang. O, na-convict. 3 kaso lang yan, na-convict. O, kay Digong, hindi mo kinakailangan ng 30,000. Kahit 3 lang yan, makukonvict yang si Digong. Total, nagre-request si Sara Duterte. Currently, meron pong 43 cases yan. Gusto niya, 30,000 data ang gusto niya O, huwag ka mag-alala ma'am. Pwede pang madagdagan yung 43 cases na yan. Para lang counting background, kaya 43 po yan dahil nung sinampa po yung kaso na yan, 2017 pa. Ibig sabihin, simula pa lang yan ang tukhang ni Digong. Yung 30,000 na yan, yung estimate naman yan ng Human Rights Group sa kabuuhan yan ng administrasyon ni Digong. Ibig sabihin, from 2016 to 2022 po yan. So, 6 na taon po yan na 30,000. Yung sinampad dyan sa ICC, 2017 final yan, 43 lamang po. Ang nakakalungkot lang dito kay Sara, hindi niya naiintindihan. Siguro, na pag nalilito siya, siguro, hindi siya sanay sa mga ganitong kaso, nalilito siya. Kasi ang binabalita sa media, 30,000 yung tinukhang kinitil ang buhay ni Digong at ni Bato at ng kanila pa mga grupo noong administrasyon ni Digong. Yan ang nasa media. Akala ni Sara, yan din yung nasa kaso ng ICC. Hindi, madam. 43 lang, ka-coffee. At alam nyo yan, sinabi sa inyo yan, na ito po yung mga kaso na isinampad dyan kay Digong. Para hindi sila malilito dyan. According to ICC spokesperson Dr. Fadi El Abdallah, the prosecution may present more cases, witnesses, and victims throughout the course of ICC's judicial process. Yun naman pala yan, ka-coffee. Kahit habang umuusad na yung kaso, kasi sa atin usually hindi di ba? Sa ICC, kahit umuusad na yung kaso, yung kanilang term, habang ongoing itong judicial process ng ICC, posible pang magpresenta ng mga testigo, magpresenta ng mga ebidensya ang prosecutors o ang mga prosecution, ang side nila Attorney Conti, habang ongoing pa yung judicial process.
43 na yung nakabinbin dyan eh. O paano kung may maglutangan pa dyan, madagdagan pa yan, umabot ng 100 yan, wala na. Bulok na talaga ang Tatay Digong ninyo dyan sa ICC. Paano pa makakalabas yan? Nako po mga DDS, mukhang mangyayari itong kinakatakot ni Robin Padilla na may masamang mangyayari kay Digong dyan sa ICC kung dyan na yan mabubulok. Bring Tatay home. O yan, huwag kayong mag-alala. After 10 years, after 20 years, ayan, babalik na po yan ng Pilipinas. Ang tanong, kung buhay pa ba yan babalik o hindi na? Yan ay hindi natin ma-determine as of the moment kasi currently, medyo hindi maganda ang kalusugan ni Tatay Digong ninyo dyan sa ICC. O hindi natin alam kung totoong buhay yan o drama lang yan. Pero kasi sa kwento ni Sara Duterte, nagkakapatawaran stage na sila eh. Alam nyo yun? Yung ganong punto, nagpapasalamat si Sara Duterte kahapon to, di ba? Nagpasalamat si Sara Duterte kasi kumbaga blessings in disguise itong nangyayari because of the situation, nagkakaroon ng patawaran daw si Sara Duterte at ang kanyang tatay na mukhang for the longest time hindi nila nagawa. Kumbaga bonding moment, ayan. Nagkakaroon pala ng bonding moment dyan sa bilangguan. Kaya medyo thankful itong si Sara Duterte dahil sa sitwasyon na yan. Di wag ka magalala, ma'am. Tuloy-tuloy mo na yan diyang bonding moment. Ang problema, yung trabaho mo dito sa Pilipinas, napapabayaan mo na. Vice-presidente ka pa ba? Yun lang, di na maramdaman kasi nandiyan na sa dahig. Mukhang OFW na ata siya dyan. Anyway, ano pa sabi dito ni ICC spokesperson? I-quote natin siya. This doesn't mean that these are the only incidents that may be included in the charge. These were a sample of incidents that are related, that were, for the purpose of issuing an arrest warrant, sufficient from the point of view of the judges to sustain the charge of MURDER. MURDER. In-spell out ko lang para hindi tayo ma-censor. To sustain the charge of MURDER as crime against humanity for the purpose of an arrest warrant, which is the first step in the judicial process. Oh, malinaw. Malinaw na malinaw. Malinaw na malinaw sa tubig batis. Itong 43 na yan, ka-coffee, yung 43 cases na yan na mukhang nauuntian itong kampo ni Digong, sample lang yan. Kaya ginamit yan for the purpose na makapag-issue ng warrant of arrest itong ICC laban dito kay Digong. Ibig sabihin, kumbaga stage 1 pa lang yan. Patikim pa lang yan, ka-coffee. Patikim pa lang yan, 43 na yan, para maging batayan ng mga judges, maging batayan ng mga judge dyan sa ICC kung meron bang probable cause. Para kapag meron, ma-determine yung probable cause, makapag-issue ng warrant of arrest. In the case of Digong, na-determine nila na may probable cause based on the 43 cases filed against Duterte. Pero pwede pa siyang madagdagan habang ongoing ang judicial process na base dito sa spokesperson, nagsisimula ang judicial process sa pag-i-issue po ng warrant of arrest. Natututo tayo dito, ka-coffee, sa sinasabi dito ng ICC. Yari na si Digong dyan. Bulok na talaga siya dyan. Next step, which is the confirmation of charges, hearing scheduled in September would look deeper, and after hearing, also the defense to decide whether the case should go to trial or not. Ayan na. Pagkakataon na ni Digong yan. Pagkakataon nyo ng mga DDS yan. Itigil nyo na yung kakarali ninyo. Alam nyo kung ano gawin ninyo? Patindihin ninyo yung defense ninyo. Kasi once na makita ng mga judges yan, ng mga judge, makita nila yan, uy, mukhang totoo yung sinasabi nila Digong mukhang totoo yung sinasabi ng kampo ni Digong. From that moment, magdidesisyon ang mga judges kung magpo-proceed pa ba tayo sa trial or hindi na. Ibig sabihin, kapag hindi na mag-proceed sa trial, maiuuwi nyo na ang Tatay Digong ninyo. Nagigets ninyo? Ibig sabihin, pagandahin ninyo yung defense ninyo as in yung pinakamagagaling na abogado ninyo, yung pinakamagagandang argumento ninyo, ipresenta ninyo kasi bibigyan kayo ng pagkakataon Ayan After hearing also the defense to decide whether the case should go to a trial or not. Patas, due process, papakinggan yung side ninyo. So moment nyo na yan. Magpakitang gilas kayo sa judges. Ito si Digong, inosente si Digong,
bayani si Digong, kailangan siyang pauwiin ng Pilipinas. Yun ang gawin ninyo. Hindi yung sisigaw kayo sa labas ng ICC Penitentiary. Hindi yung magrarally kayo sa EDSA. Hindi yung kakahulan ninyo everyday ang presidente ng Pilipinas. Walang effect yan. Walang bearing yan. Nagsasayang kayo ng resources, nagsasayang kayo ng energy. Ang gawin ninyo, be wise. Think strategically. Ano yung dapat nyong gawin na dapat ha, hindi kung ano lang inaiisip ninyo para magkatotoo yung bring tatay home. Diba? Pagandahin nyo yung defense ninyo dahil bibigyan kayo ng chance. Ako naman ka-coffee, at sana ganoon din kayo, no? Ano man ang magiging desisyon ng ICC. Halimbawa, magdesisyon itong judges. O sige, hindi na uusad ng trial yan. I will respect that decision and hopefully kayo din, irespeto natin ang desisyon ng ICC. Diba? Kung by September, sa confirmation of charges, o sige, after a few months, magkaroon na ng pang hearing yan, at ma-determine ng mga judges yan, o basahan ng sakdal si Digong na not guilty siya, irerespeto natin yan. Anong kagandahan naman yan? O, para sa mga DDS, may iuwi nyo yung tatay Digong ninyo. At sana, kapag naiuwi nyo na yan, tumigil na kayo. Huwag nyo nang siraan itong gobyerno na to. Huwag na kayo maghigante o kung ano man yan. Dahil kayo naman ang nagsimula na yan. Pangalawa, kahit papaano, para naman sa mga biktima ni Digong, sige, hindi man siya ma-convict dyan, kahit papaano nakatikim sila ng panandaliang hustisya. Panandalian lang yan. Kasi, kahit papaano, ilang buwang nakulong si Digong at kahit papaano, nagdusa siya dyan sa ICC. Kahit na maganda yung piitan dyan, the fact na bilanggo siya dyan, the fact na hindi siya makalabas ng ICC, malaking kaparusahan na rin po sa kanya yan. Good thing yan, ka-coffee. At least kahit papano, nabawasan din yung sama ng loob ng mga biktima ni Digong. Isunod na si Bato. After kay Digong, yan, isunod yun na si Bato. Yan. Para walang katapusang iyakan yan para sa mga DDS. Ano, ito rin natin. This means the prosecution can request to add more cases and witnesses as the process continues. Nasa prosecution yan. Kung matibay-tibay sila, mahahagilap nila yung mga biktima, yung pamilya ng biktima, and they will be able to convince them na pumunta sa The Hague at magtestigo laban dito kay Digong. Ayan, pabor sa prosecution yan. Pero ayan ang trabaho nila ngayon. Yes, the prosecutor may submit to the judges additional requests and eventually it would be for the judges to decide whether they can be admitted or not, sabi ni El Abdullah. O, yun naman pala eh. At least patas ka-coffee ha. DDS ha. Huwag nyo nang sigaw-sigawan. Huwag nyo nang i-bash yung mga ICC judges. Patas sila, due process sila. Kung si Digong hindi binigyan ng patas na pagtingin itong mga suspect, pinagtsuchugi agad sa ICC, binibigyan siya ng patas na proseso. Diba? Yan ang dapat ipagpasalamat ninyo. Nabibigyan siya ng due process. In its March 12 situation report on the Philippines and Duterte, the ICC said its pre-trial Chamber 1, and I quote, assessed the material submitted by the prosecution and found reasonable grounds. Ito yung tinatawag nating probable cause, yung term nila dyan, reasonable grounds, to believe that Mr. Duterte is individually responsible as an indirect co-perpetrator for the crime against humanity of MURDER allegedly committed in the Philippines between 1 November 2011 to 16 March 2019. Oh, yan na. Malinaw na malinaw ka-coffee. Oh, sa mga DDS, sana updated din kayo sa mga nangyayari ha. Ang nangyayari sa update ng mga ICC spokesperson, sa mga nilalabas sila mga report, sana updated kayo dyan para alam niyo yung ginagawa ninyo. Kasi kung kahol kayo ng kahol, wala mangyayari sa kahol ninyo, pinapahamak nyo lang si Digong. Dahil from the very beginning, malinaw naman yan, sinabi sa inyo yan, na hindi emotional ang korte ng ICC. Hindi sila yung, ay, nakakaawa naman pala si Digong kasi 80 na siya, sige pakawalan natin. Hindi sila ganon. Ay, nakakaawa naman si Digong kasi ang dami nagrally sa kanya. 60,000 noong birthday niya, sige pakawalan na natin. Hindi ganon ang pagdidesisyon ng ICC. Tinitingnan nila yung kaso, ano yung merit ng kaso at dinidesisyonan nila yan. Patas ang kanilang pagtingin. So sana, lesson learned dito sa mga DDS, gawin ninyo yung dapat. Patindihin ninyo yung patindihin ninyo yung defense,
patindihin ninyo yung inyong abogado. Kung walang pambayad ng pinakamagagaling na abogado dahil sabi nila wala daw pambayad, in fact korte yung magbabayad, magambagan kayo para makuha nyo yung pinakamagaling na abogado sa buong mundo para may pagtanggol si Digong, maabsuelto siya dyan sa kaso niya. Malinaw naman yan eh, di ba? Para tapos ang problema. Pero ang hiling ko sa inyo, mga DDS, once na natapos nyo yan, maiuwi nyo yung tatay ninyo, please, be cooperative naman. Huwag nyo nang siraan itong gobyerno. Tumulong kayo para mapaganda itong gobyerno. Kasi kayo, dahil sa tabil ng dila ni Digong din, kaya nagkaganyan yan. Kaya napabilis yung pagkabilanggo niyan dahil sa tabil ng dila niya. Kayo naman, ng mga PDP senatoriables, mangampanya kayo ng sarili ninyo. Huwag nyo nang karay-karayin si Digong. Matanda na yan, hirap na yan. Pero kayo naman hatak-hatak nyo pa. Hindi pa paano, yan ang ginagamit ninyo. Sabi nga ni Robin Padilla, crowd drawer ninyo yan. Ginagamit para makapanghatak ng tao. Di na kayo naawa dun sa matanda. O siya, sige. I-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee, yung mga nasa Facebook. Baka di pa po kayo naka-like and follow sa ating Facebook page, please like and follow yung mga nasa YouTube. Click lang po na subscribe and hit the notification icon para updated kayo sa ating mga bagong upload. I will see you in my next video. Paalam ka-coffee, bye-bye.